para ibigay mo ang iyong buhay. At Lord, sa bawat isa, Panginoon, sa oras na ito, bago namin kainin ang mga simbolong ito ng iyong katawan, Lord, we cannot help but to praise you. Hallelujah. Ang pag-ibig mo ay ganap. Buhay mo ay ibinigay mo para sa bawat isa sa amin. Mahahalagahan namin, Panginoon, ang sakripisyo mo magpakailanman. Hallelujah. Matthew 26:26. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa mga kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko to sa inyo, hinding-hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Dalangin ko na bawat isa sa atin ay makarating sa dulang na yan. Na walang malaga sa atin, na pagdating ng panahon na yan, hindi na kayo kasalo. Dalangin ko na bawat isa sa atin ay nandun pa rin. Amen? Kainin po natin ang tinapay at inumin ang Maraming Kristiyano ang sinasabi nila na sila ay Kristiyano. Pero wala silang pagpapahalaga sa ating Panginoong Jesus. Sa hapong ito, narinig ko ang Panginoon. Ang ginagawa ninyo ay masyadong sagrado para sa akin. Kung hindi rin lang naman ninyo papahalagahan, ako, ang aking salita, at ang inalay kong buhay sa inyo, mag-ingat kayo sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas. Hindi po tayo relihiyon. At ang pagtugon ng pag-ibig sa Panginoon ay pagsunod sa Kanyang salita. Alam nyo, kung tayo lang ay may banal na takot sa Diyos at pinaparangalan natin ang Panginoon, hindi natin kailangan maglalagay dyan ng notice na huwag kayong mag-Facebook o huwag kayong mag-Twitter. Sapagkat sa tuwing nagkakatipon tayo dito, nandito ang Panginoon. Hindi nyo naman ako maiinsulto eh. I don't really care kung hindi kayo makikinig. Basta ang trabaho ko, may isang nakinig na please ko ang Panginoon sapagkat ginawa ko ang tungkulin ko na magpahayag ng salita. Whether 99% sa inyo hindi nakinig, masaya ako sapagkat nasunod ko ang Panginoon. Kaluluwa nyo, sagutin nyo sa Panginoon. I pray, I heard the Lord, I pray that all of us will be with Him the moment we partake of this communion again in heaven. Amen? Sabi nga ni Brother Orly, malapit nang dumating ang Panginoon, pero ang mga Kristiyano, walang urgency. Hindi darating ang Panginoon kung masyado ng madaming kasalanan. Madami na yan. Darating lamang ang Panginoon kung ikaw at ako ay kawangis na niya. At tayo, kung seryoso tayo sa Panginoon, tayo ang magdidikta
at pwede nating madaliin ang kanyang muling pagbabalik. Ngunit hanggang tayo ay pawardi-wardi ang buhay, mamamatay tayo sa kahirapan at ginagawa ng mundo pero hindi natin makikita ang mukha ng Diyos. Amen? Napakapalad ninyo nang usap ang Panginoon ng ganito sa inyo ngayong hapon. Kaninang umaga hindi. Bakit? May kinakausap ang Diyos sa inyo. I did my part as your prophet and your pastor. Do your part as the people of God. Amen? Pwede na po tayong makaupo. Hallelujah. Thank you, Lord. Minsan, napapanahon na ang mga Kristiyano ay malung-manumbalik sa banal na takot sa Diyos. Amen? Kasi kung tignan natin ang ating paligid, walang takot ang mga tao sa Diyos. Magmula sa mga leaders natin sa gobyerno, di ba? Nakakalungkot, hindi po ba? Amen? Ngunit hindi yan ang pipigil para tayo ay magalak, mag-rejoice at mawala ng pag-asa. Habang tayo ay buhay, may pag-asa tayo sa Diyos. Amen? Handa na ba kayo sa salita ng Diyos? Praise the Lord. Sino na ang napagpala ngayon? Napagpala na ako ngayon. Amen. At dadagdagan ng Panginoon ang aking pagpapala. Amen. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral ng ating serye ng Becoming More Like Jesus. Gusto ba ninyo yon? Praise the Lord. Sino yung gustong maging kawangis ng Panginoong Jesus? Amen? Alam niyo kung bakit? Kung ako merong kapangyarihan ni Jesus, wow! Amen? Pagka tinawag ko, lumalapit. Kahit nasaan, I call the things that are not as though they were. Sabi nga ni Sister Bambi, si Mako, sabi niya, Lord, padala mo yung anghel mo, ibalik yung wallet ko sa bag ni Ethan. Amen. Maaaring hindi nawala, maaaring hindi lang niya nakita. Pero kung ano ang kanyang panalangin na nasagot. Amen. If we are like Christ, sabi sa Romans 8:30 yata yun, God is, the whole creation is groaning. Ang buong nilikha ay nililiglig. Nag-groan. Ano ba sa Tagalog ang nag-groan? Ha? Tumatangis. Alam nyo yung mga lindol, yung mga tsunami, yung mga bagyo, nag-groan ang creation until the manifestation of the sons of God. Hanggang sa maipakita ang mga Kristiyano na kawangis ni Jesus, who are the sons of God. Why? They will speak and creation will obey. Pagka naging Christ-like na tayo, kakausapin natin ang lindol, tumigil ka, titigil. Kakausapin natin ang baha, amen? Huwag kang lumapit, titigil siya. Ngunit kailan tayo magiging ganon? Pagka nahubog tayo ayon sa wangis ni Jesus. Amen? Praise the Lord. Kaya ito po yung serye ng ating inaaral. Sabi po natin sa Romans 8:29, those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. Na maging konforme, kapareho, di ba? To the image of his Son. Okay? The image of Jesus is holy, righteous, loving, forgiving, powerful, mighty. Amen. Hallelujah. Yun ang layunin natin na mga Kristiyano. At hindi lang natin layunin ang layunin ng buhay ko ay sumamba, tama. Ang layunin ng buhay ko ay maglingkod sa Panginoon, tama. Ang layunin ng buhay ko ay tumulong, tama. But until you serve, you love, and you worship like Christ, it is never acceptable to God. Okay? So kailangan pa rin na kung paano naglingkod si Jesus, ganun din tayo maglingkod. Kung paano siya sumamba, ganun din sumamba. Kaya napakahalaga yung Christ-likeness. Okay. Pinag-aaralan natin to become Christ-like, to become like Christ.
Ang unang-unang dapat natin matutunan at makamit ay ang pagkaisipan ni Kristo. Amen? So, kailangan we have to possess the mind of Christ. Paano ba mag-isip si Jesus? Ano ba ang laman ng isip ni Jesus? Amen? Kung yan ay nasa isip, yan ay nasa puso. At kung ano ang nasa puso, kung ano ang minemeditate, ay naitatanim sa puso. At kung ano ang laman ng puso, kung ano ang punong-puno ang puso, lumalabas sa bibig. At kung lahat ng lumalabas sa bibig, nagkakaroon ng kaganapan sa natural. What you confess, you possess. What you say will come to pass. Ang mga bagay na nakikita mo sa buhay mo ngayon, kung ikaw ay mayaman, kung ikaw mahirap, kung ikaw ay payapa, kung ikaw ay maganda ang pamilya mo, nagsimula yan sa mga inisip mo, na mineditate mo sa iyong puso, at ngayon ay binigkas mo. Bakit mo binigkas? Sapagkat nanampalataya ka. Ngayon, yan ang kaganapan ng buhay mo. Amen? Ngayon, kung ang laging laman ng puso, paano ko makakamit ang kaisipan ni Kristo? Ang kaisipan ni Kristo ay ang kanyang salita. Because the Word is Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt amongst us. The Word of God is Jesus Himself. Jesus is God Himself. So if you have the Word, you have God. God, Jesus is a seed in your life. So siya ay binhi siya ng Ama sa atin, na kailangan i-grow mo. You have to cultivate that seed. And you cultivate that seed by eating more of the Word of God, filling your life with the Word of God, and nourishing it with worship, with prayer, with service. Hanggang ang Panginoong Jesus na ang makita sa buhay mo, hindi na ikaw. Amen? Parang ang simple, but this is a journey that we take until the day that Jesus comes back. Amen? So we are on a journey. Tayo ay naglalakbay lamang. Merong path na ibinigay sa atin ang Panginoon, na dapat hindi ka mag-backslide, dapat hindi ka ma-sidetrack kung hindi ikaw ay makakanal. Paano mo gagawin yon na hindi ka walk the narrow path? The narrow path is a person. That is Jesus, the way, the truth, and the life. So sabi sa Hebrews, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. So napakahalaga na ang buhay natin ay nakaangkla sa ating Panginoong Jesus. He is the anchor of our soul. Na pagka nakaangkla ka sa Panginoong Jesus, mahirapan kang igupo ng mundo, mahihirapang igupo ka ng kasalanan, ng karamdaman, ng mga bagay sa mundo. Kasi nakaangkla ka kay Jesus. Amen. Kaya, yung isang linggo na hindi ka mag-a-attend ng service, napakalaking bagay ang nawala sa'yo. Dahil pagka hindi ka nag-attend ng service, hindi mo inonor ang presensya ng Diyos, handa siyang katagpuin ka ng araw na yan. Amen? So, in possessing the mind of Christ, paano natin makakamit ang kaisipan ng Panginoon? Sabi po sa Bible, 3 bagay. Colossians 3:2. Number 1, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Set your mind on things above. The higher things. The Word of God. Faith. Love. Amen? Believe in God. Heavenward ang thinking natin. Sabi sa Isaiah 55, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, my thoughts are higher than your thoughts, my ways are higher than your ways. If we think the things of God, we are living on a highway, and no one can pull us down. Hindi ang sasabihin ng tao, hindi ang opinion ng tao. Pangalawa, Romans 12:2, do not conform. Sabi niya, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung anong mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag ninyong tularan ang mundo na patuloy na nabubulok. This world is decaying fast. Amen.
Dito lang, alam nyo, minsan lulungkot ako sa mga taga-sagip eskwela. Sabi ko nga kay Sweet, kailangan i-supervise ninyo yung mga bata. May mga kabataan tayo, mga babae, hindi na nakakapagpatuloy ng pag-aaral, nadidisgrasya. Bakit? Hindi na subaybayan ng magulang. Paano ba ang magulang ang magsubaybay sa mga anak? The best thing that you can do to your children is to bring them to church. Amen? Pag pinabayaan nyo ang mga bata yan, goodbye, nga kayo. Sinisiguro ko yan sa inyo. Amen? Huwag tayong tumulad sa mundo. Uso ang live-in kayo. Uso premarital sex kayo. Uso ang gay marriage, Pero, paano? Sabi ng Lord, alam niyo kung bakit nilikha ng Lord ang lalaki at babae? For childbearing. So, paano mo ipapakasal yung dalawang bading at dalawang tomboy? Paano sila magkakaanak? Hindi yun ang purpose ng Panginoon. Kaya hindi tayo sasama sa gay marriage. Amen! Di ba, Ming? Di ba, Arlie? Hindi pwedeng ispadahan. Saka pompiang. Amen! Huwag tayong makitulawag nating tularan ng mundo. Amen? Okay. Pangatlo. So, number 1, ituon ang isip sa Diyos, sa higher things. Pangalawa, huwag tularan ng mundo. Kung ano lang ang sinabi ng Panginoon, yun ang ating gawin. Pangatlo, gird up the loins of your mind. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. At nasupilin ninyo ang iyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Kristo Jesus. Ano ibig sabihin? Disiplinahin mo yung isip mo. Pagka yung isip mo ay kung saan pumupunta, sabihin mo sa sarili mo, oops! Huwag mong isipin yan. Halimbawa, kung ikaw ay sa luma mong buhay, nung hindi ka pa born again Christian, ikaw ay lasenggo. Minsan isang gabi na initan ka. Bigla kang nanaginip. Nagkaroon ka ng vision ng beer, pale pilsen, pinapawisan ng ice. Siyempre, naglalaro yung isip mo. Itutuloy mo ba yung isip na yan? Hindi! Putulin! Pull down! Amen? Dati, babaero ka. Isang araw, naisip mo yung, anong tawag mo doon? Huwag mo ituloy. Amen? Geared up the loins of your mind. Talian mo, supilin mo ang iyong isip. So, yan ang mga dahilan kung bakit para tayo ay maging kawagis ng Panginoon, nagsisimula muna sa isip. And, kung ikaw, malalaman mo na ikaw ay nag-a-advance. Ikaw ay nag-i-improve. Pastora, paano ko malalaman na ako ay lumalago sa pagiging katulad ni Kristo, sa pamamagitan ng aking pag-iisip? Siyempre, ang unang gagawin mo, pupunuin mo yung isip mo ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga yung meron kang devotion. Nagbabasa ka ng Bible 5 chapters a day. Kahit hindi mo maintindihan, basa ka lang ng basa. Because the Bible will explain itself. Amen? So isang araw, biglang magkakaroon ka ng liwanag, ito pala yung sinabi, tapos nakinig ka ngayon sa basa ka lang ng basa. Nakinig ka ngayon sa preaching, binanggit ko ngayon. Yun pala ang ibig sabihin ni Pastora. Pero kung wala kang binasa, walang ipapaalala ang banal na Espiritu sa'yo. Di ka matututo. So sa paglago, kailangan natin magbasa ng Biblia, mag-devotion tayo, at pinakamahalaga sa lahat, mag-memorize ka. Amen? Pwedeng ang unang memory verse mo, Matthew 4:4. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Kung pwede mo ring sabihin, ang tinapay ay hindi nabubuhay sa tao lamang. Kung inisip mo, ay mali. Ang tao ay hindi nabubuhay. Amen. Magsimula ka doon. Amen? So, pangatlo, dapat meron kang thinking sessions. So, meron kang isang umaga, o tuwing umaga, babasa ka ng Biblia. Pagka nagbasa ka ng Biblia, ida-divert ka ng isip mo.
Sabi ko, magbabasa ako ngayon, Lord, kakausapin mo ako, maririnig ko ang boses mo, mangusap ka sa akin, Panginoon. So, nagbasa ka na ng Bible. Biglang, may naisip ka, naku, yung sinaing ko, nakalimutan ko, takbo ka. Nakalimutan mong patayin yung stove. Di ba ganun yung mga pagkakataon? Okay. Ang isang indication na lumalago ka sa iyong pag-iisip sa Panginoong Jesus ay nagkakaroon ka ng tinatawag na spiritual discernment. Yan. Tingnan natin. Ano ang spiritual discernment? Okay. Discernment means discrimination, keen perception, acuteness of judgment and understanding. English, itagalog mo nga, Meng. Discrimination is marunong kang mag-discriminate, ihiwalay. Pag ihiwa-hiwalayin mo ang mga data. Ganon, discriminate. Ito ay malabo, ito ay maliwanag. Okay? Keen perception, yun ay matalas na pandama. Mayroon kang dama na matalas. Okay? Parang sabi ni Mako, bigla akong kinabahan. At pagka ako ay kinabahan ng ganon, may masamang nangyari. Discernment. Okay? Hindi kayo nasasalita. You are dismissed. Acuteness of judgment. Pagka ikaw ay may discernment, matindi ang iyong pangunawa. Okay? Yun ang ibig sabihin ng discernment. Pero ano ngayon ang spiritual discernment? Ang ibig sabihin ng discernment ay naaaninag mo. Okay, so tingnan natin. Spiritual discernment is the grace to see into the unseen. Okay. Pagka tinignan ko si Meng, ang nakikita ko sa kanya ay siyempre maganda. Okay, maganda. Or nakikita ko sa kanya, medyo siya ay chubby. O kaya, halimbawa, pag siya ay nagsasayaw, di ba, ang nakikita ko sa kanya, beyond yung kanyang sinasabi is meron siyang joyful spirit. Amen? So, pag tinignan mo ang isang tao, makikita mo kung ano yung hindi nakikita sa labas. Nakikita mo yung puso. Amen? So, merong yung bagay na hindi nakikita, nadadama mo. Hindi nakikita ng physical na mata mo, kundi nadadama mo. Bakit? Kung meron kang kaisipan ni Kristo at ang espiritu mo ay matalas, lalapit pa lang ng tao, pupunta sa'yo, huwag mo akong tingnan na para bang uutang ka. Kasi maraming, Pastora, pwede po bang mag-set ng appointment sa inyo, magpapa-counsel po ako. Ganun po ba? Pagdating, hindi naman pakala-counseling. Mangungutang. Hindi naman masama. Pero, alam mo, pagdating pa lang, parang may nadadama akong kakaiba dito, no? Merong isa sa akin na minsan nagpa-counsel. Siya ay may asawa, nag-aaway sila ng mag-asawa, tapos sabi niya sa akin, Pastora, di ko na talaga kayang makisama sa kanya. Pero alam mo, habang nagsasalita siya ng negatibo sa asawa niya, lahat-lahat, nangusap sa akin na discern ko sa puso ko. Bakit, sabi ko, ganito ang gawin mo, sister. Gumawa ka ng mahalaga, sagrado ang ganito, ganyan. Gawa ka ng paraan na kapag kayo mag-asawa, magpakumbaba ka, babae eh. Pagpasakop ka sa asawa mo, mamahalin mo siya, paglingkuran mo siya. Ay, hindi na po talaga, Pastora, hindi na mangyayari yan. Ayaw niyang, sabi ko, masasayang lang laway ko. Alam mo, na-discern ko sa espiritu ko. Kumukuha lang, dahil ako ay pastora, kumukuha lang siya ng, tawag dito, to lend credence to what she has already decided upon. Nakuha mo? Ano nga ang tawag mo doon? Kumukuha na lang siya sa akin ng word para masimento yung dinesisyonan na niya na makikipaghiwalay siya, whether sabihin ko, kahit sabihin ko na hindi, parang pipilitin niya ako na kampihan siya. Para masabi niya na, pumayag naman si Pastora nahiwalayan kita. Kita mo? Edi nasira ngayon ang aking panawagan. Di ba? So alam niyo, ang banal na espiritu, napakabuti.
Binibigyan kanya ng discernment para maano mo kung ano ang tama at manong mali. Kasi iba-iba ang motibo ng mga tao. Amen? Napakarami sa Bible na alam nyo kung bakit mahalaga ito dahil ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng misjudgment o magdesisyon tayo ng mga bagay. Alam mo ba na sa mundong ito kung bakit mahalaga ang discernment? Sa mundo natin, ang spiritual discernment, it comes when you know the voice of the Holy Spirit. And when you know that it is the voice of the Holy Spirit, kung ang sinabi ay nakatugma sa salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, mapapahamak ka. Amen? Sapagkat ngayon, maraming mga boses na nagsasalita sa atin. At pwedeng ang pastora mo, or ang cell leader mo, o ang elder ay gamitin ng dyablo na hindi nila nalalaman. Sapagkat ang motibo ng puso mo, pero kung madidiscern mo ang kalagayan ng tao na yan at kung ano ang need niya, number one, hindi ka gagawa ng maling desisyon. Sapagkat, kung ikaw ay seryosong anak ng Diyos, inaabangan ng dyablo na magkamali ka para maigupo ka niya, para masira ang patotoo mo kay Jesus. Okay. So in every situation and every decision na gagawin mo, magpapadala siya ng emisary niya, magpapadala din ang Panginoon. Kung ikaw ay desperate mag-asawa, Lord, yung unang lalaking makita ko ngayon na ngitian ako, yun na. Naunang dumating yung padala ni Satanas, nga, patay ka. Kung hindi mo ma-discern. Amen? Even job offers. Diba? Ang kaganda ng job offers. Pero kung hindi mo ma-discern, ang kalooban ng Panginoon sa iyo, nga. Kaya maraming Kristiyano ang napapahamak. Bakit? Hindi tayo nag-grow sa discernment dahil hindi natin alam ang salita, hindi natin kilala ang boses ng banal na Espiritu. Now, if we have the mind of Christ, then tatalas ang ating discernment. Yun ang dapat. Kukunin ko ba ito? Dito ba ako magninegosyo? Ito ba ang pakakasalan ko? Doon ba ako magtatrabaho? Mag-abroad ba ako? Ang buhay natin ay napakaraming desisyon na ginagawa natin. Every decision that you make every day will either move you farther in your relationship with God or move you away from God. Kaya hindi natin pwedeng tayong mga Kristiyano na bara-barabay. Amen. Okay, next. It is a gift of the Holy Spirit, kaloob ng banal na Espiritu, to perceive the realm of the Spirit and to reveal those that are hidden. May tao na ang bait-bait, meron palang vested interest. Di ba? May mga taong pariga-regalo, malambing-lambing, bandang huli. Amen? So, mahalaga yon. Next. 2 Corinthians 3 verse 12, yamang kami ay mayroong gayong pag-asa, kami ay kumikilos na okay. Bago tayo pumunta dyan, ang discernment, brothers and sisters, pagka sinabi natin na it is seeing in the realm of the Holy Spirit, in the realm of the Spirit, napakahalaga, therefore, na maging sensitive tayo. Okay? Baka lang ako. Ang layunin ng spiritual discernment is that for us to be able to see clearly. Okay? To see clearly. Kung meron kang pinagdadaanan o desisyon na gagawin sa buhay mo, hindi ka makakapag-desisyon kung malabo. Tama? Dapat mapunto mo, masiguro mo kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ba? Di ba? Hindi ka nagdidesisyon lang base doon sa damdamin mo. Hindi ka rin nagdidesisyon base lang doon sa sinasabi ng intellect mo. Alam mo, ang mga taong negosyante, na mga successful na businessman, matitindi ang mga discernment nila ng kanilang environment. Kasi hasang-hasa sila. Di ba? Alam nila na kung sabihin mo, parang ito. Di ba? Kaya nga pagka yung may stock, kung halimbawa bumaba ang stock ng isang
Doon sila bibili kahit mababa. Para pagka lumaki yan, doon sila magre-release. Diba? Kasi may mga sila, sa spiritual ganun din. Kailangan ang objective mo ay makapamo sa puso mo. At kung makapamo sa puso mo, meron kang kapayapaan. Amen! Hindi lang kapayapaan, meron kang joy. Amen! So, ngayon, basahin natin yung 2 Corinthians 2:13, yung kanina. Ang goal natin sa discernment ay to see clearly. Magkaroon tayo ng mas malinaw na pananaw, okay? Kasi discern Minsan pagka nagdi-discern ka, medyo malabo, hindi klaro masyado, okay? Yamang kami ay mayroong gayong pag-asa, kami ay kumikilos na may malaking katapangan. Discernment will give you boldness, okay? Hindi gaya ni Moses na naglagay ng talukbong sa kanyang mukha upang hindi makita ng mga anak ni Israel ang katapusan ng bagay na lumilipas. Ang Panginoong Diyos, pagka kumikilos siya by season. Sabihin mo. Diba? Merong panahon ang pagkilos ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes, in everything there is a season. There is perfect timing for everything. So you have to be able to see clearly what the Spirit is doing. Sabi ko kay Orly, ba't ka na umuwi? Malapit nang dumating si Jesus. Amen. Sa puso niya, damang-dama niya, malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Amen. So, pagdating sa area na yon, wala siyang lambong, meaning to say, takip. Kapag kanilang, sabi niya, subalit ang kanilang mga pag-iisip ay tumigas. Sapagkat hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talukbong ay nananatiling hindi tinataas sa pagkatanging sa pamamagitan ni Kristo, ito ay inaalis. Gusto kong mag-dwell kayo doon. Si Moses represents the dispensation of the law of Moses. Si Jesus, sabi niya, noon si Moses nakatalukbong. Alam niyo kung sisimplahin lang natin, kasi hindi ko kayang i-exegete sa inyo ngayon yan, naintindihan ko sa theological aspect, pero hindi niyo yon kailangan. Parang ganito lang ang ibig sabihin noon. Ang mga tao, kahit ngayon, nakafocus sila sa relihiyon. Tama? Okay. Ang relihiyon ay ritual, seremonya. Okay? Bawal ito, bawal kumain ng dinuguan, bawal pumunta ng ganito, ganito. That is religion. Mas particular sila sa form, okay, kaysa dun sa life or substance. Okay? So, ang mga Israelita ay nakatalukbong ang kanilang mga mata. Saan sila nakatalukbong? Na merong bagong ginagawa ang Diyos. Na isinasantabi na niya ngayon yung Law of Moses at dinala niya si Jesus para magdala ng bagong dispensasyon ng biyaya. Okay. Why? Religion will honor, okay, what God did in the past. But it will fight what the Holy Spirit is doing. Tatandaan ninyo yan. Yung mga taong religyoso, Katoliko ako, Iglesia ni Cristo ako, Sabatista ako, mamamatay na ako sa relihiyong ito. Kawawa ka naman. Amen? Pinaparangalan mo yung ginawa ng Diyos noon, ngunit nilalabanan mo ang ginagawa na niya ngayon. Wala kang discernment. Merong kang talukbong. Hindi nagpunta si Jesus para parangalan ang relihiyon. Hindi siya nagpunta para parangalan ang rema. Nagpunta siya para dalhin ang kanyang anak na makikipag-reconcile tayo para tayo ay makadiretso sama. Amen? Na ang kaligtasan ay hindi na sa mabubuti mong ginawa, kundi sa ginawa ni Jesus, manampalataya ka na lang doon. Kumapit ka na lang kay Jesus kahit anong mangyari.
At ang pagkapit kay Jesus ay you will set your heart to become like Jesus. Wala nang iba. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, you will purpose in your life to be like Jesus. You don't care. Kaya, alam nyo, kaya kahit tayo ay sablay-sablay sa buhay, pangit, marumi, pero sa puso natin, Panginoong Jesus, gusto kong maging katulad mo sa kabanalan, katulad mo sa pag-ibig, katulad mo sa pagpapatawad, katulad mo sa paggawa ng mabuti. Kahit sablay-sablay ka ngayon, alam ng Diyos kung ano ang gusto mo, tutulungan ka ng banal na Espiritu. Amen? Kaya hindi ka pwedeng lumago na pagiging katulad ni Kristo kung tamad ka na makinig at magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi, bakit ba siya sa Reman? Tagal-tagal ng preaching. Natural, ito ang buhay natin. Hindi tayo ritual. Pupunta ka lang doon, wasik-wisik ng konti, aalis na. Ano nangyari sa buhay mo? Wala. Walang naitanim na mabuti sa puso mo. Hindi po ba? So, in Christ, the veil is removed. Kaya pagka nakita mo, alam nyo, ako ay nasa relihiyon. Alam niyo yan, ang patotoo ko. Wala akong naunawaan sa mga bagay na espiritu. Amen? Kasi relihiyon lang eh. Pupunta ka doon, linggo, huwebes, ganyan pitsa, upo ka, makikinig ka pero natutulog ka actually, tapos lalabas ka, walang nangyari sa buhay mo. Amen? Ngunit, nung tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, nagliwanag ang Biblia sa akin, nawalan ang talukbong ang aking mata. This is the life that I want. I made a decision. Amen? Next. Sabihin natin, subalit ang kanila, subalit hanggang sa araw na ito, tuwing binabasa ang kautusan ni Moises, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Tingnan ninyo ang paligid ninyo. Ilan ang pumupunta sa simbahan na hindi nagbabago ang buhay? Ilan ang pumupunta sa mga relihiyon na lasenggo noong ipinanganak, hanggang ngayon lasenggo pa rin. Walang kapangyarihan. Walang kahulugan. Walang kulay. Walang joy. Pure ritual. Gusto ba ninyo ng buhay na walang life? Dead. Dead. No power, no life, no meaning, no color, no vision, no hope, nothing. Dead, dead, dead. Gusto ninyo yun? Ayaw. Nakatalukbong. Nakatalukbong, nakatalukbong. Nananalangin sila sa pangalan ni Jesus, but they don't even know the meaning. Di ba? Kawawa. Kaya tayo, kung magiging katulad tayo ng mga Panginoon at makita nila ang buhay mo, we will make Jesus known. Amen? Okay. Tignan mo, ngunit kapag ang isang tao bumabaling sa Panginoon, ang talukbong ay naaalis. As you fix your eyes on Jesus, kung ikaw ay sibuyas, sa unang pagdating mo, makita mo ang Panginoon, wow! Aalis ang sibuyas. Diba? So may mga aalisin ka. Ayoko na yung relihiyon. Ayoko na ng ritual. There's more in life than religion. Aalisin yung, hanggang sa ang matira na lang ay yung core. Si Jesus na lang. Amen? Naaalis ng talukbong, after talukbong, after talukbong. Okay? Amen. Then, next. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Amen? Dati hindi ako makakain ng dinuguan, ang sarap pala. Amen? Dati hindi ako makapagpantalon pag pupunta ako sa church. Ngayon, pwede akong magpantalon. Dati, pagka pupunta ako, hindi ko makasama ang asawa ko sa isang lugar. Magkaiwalay kami, dyan siya. Dito ako, ngayon, magkadikit kami. There is liberty. Amen? Next. 18. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha,
Tingnan mo nga yung katabi mo kung wala ng talukbong. Wow, glorious! Di ba? Wala ng talukbong? Wala. Makeup lang, makeup. Okay. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kalwalhatian ng Panginoon, gaya ng isang salamin, ay napapabago sa gayon ding larawan, mula sa kalwalhatian, tungo sa kalwalhatian, at sa kalwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Amen! Alam niyo ba na ang salita ng Diyos ay salamin? At kung ang salamin ay si Jesus, the more you look at Jesus, naku, Jesus, magkamukha talaga tayo. Hanggang sa maging klaro ng klaro yon, ikaw ay mababago from glory to glory to glory. Gaganda ka. Kaya buhay Kristiyano ay paganda ng paganda, paangat ng paangat, payaman ng payaman, palakas ng palakas, bonggang-bongga. Amen! Ang sarap kaya ng buhay sa Panginoon. Talagang walang katulad. Alam niyo kung bakit? Jesus is a beautiful God. Alam mo kung bakit, minsan nagme-meditate po ako, sobrang hindi ko makontain yung ko. Sabi ko kasi, Lord, bakit natin kinakanta yung Jesus, beautiful Savior? Maraming mga Kristiyano, wala silang revelation sa kagandahan ng Panginoong Jesus. And one day, nagme-meditate ako sa revelation. Alam niyo kung bakit beautiful si Jesus? Kasi perfect. Well-placed ang kanyang qualities. Nakakita na kayo ng isang babae na mahirap, tapos yumaman. Ang dami niyang alahas, ang dami niyang magagandang damit, ang dami niyang lahat na splurge pwede. Pero, kahit na yumaman siya, hindi pa rin siya maganda. Alam mo kung bakit? Hindi siya marunong magterno, hindi siya marunong bumili ng mga mamahalin nga, pero hindi niya alam kung saan niya ilalagay, hindi, misplaced lahat, wardi-wardi, di ba? Walang organization. Si Jesus, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pag-ibig, perfectly placed, perfect ang timing, perfect ang application, yung kanyang beauty, well-organized, super ganda ni Jesus. He is all in all to you. Kung kailangan mo siya, nandyan siya. Hindi siya nahuhuli, hindi siya nauuna. Perfect ang sorpresa niya. Yung biyaya niya ay dumadating kung kailan mo kailangan, kahit hindi mo alam. Dahil alam niya ang kailangan mo, dinadala niya. Meron ba ang Panginoon na ganun? Di ba? Kaya nga, I stand in awe of you, Lord. That, if you are growing in the knowledge of Jesus. Pero kung nandito ka lang, religion lang, makapag-present ng attendance, lugi. Nandun ka na mismo pa. Diba? Parang naglakad ka na nga sa maraming ginto. Wala ka pang nadala kahit kapiraso. Kasi bulag ka. Nakatalukbong. Tapos ng service, na-bless na ako. Kunti na lang. Next. Diba? Ang ganda ng Panginoon. Okay, characteristics of spiritual discernment. Bibilisan natin kasi 15 minutes na lang tayo. Katangian ng totoong discernment. Number 1, go. True discernment is not a function of the mind. Hindi mo pwedeng intellectualize. Or gawa mo ng sa isip mo. It is a spiritual in nature. Hindi yan galing sa isip. Galing yan sa espiritu. Okay, next. Bibilisan ko na ha. Kayong mga cell leader, magpakadalubhasa kayo dahil kayo ang tatanungin ng mga members. To discern, you cannot react. Ano ang react sa Tagalog? Rumesbak. Ha? React.
Halimbawa, pagka naggalit ako sa'yo, magagalit ka rin sa akin, hindi pwede. If you are a discerning person, you don't react. People can react to you even the way you think and act, but you cannot react back to them. Why? You see beyond the reaction. Makikita mo yung pinanggagalingan because you see into their heart. So, hindi ka sasagot. Kaya kalma ka lang. Kalma. Okay. To be proactive in forgiveness. Ang tao na may spiritual discernment, hindi pa nagkakasala, nagpapatawad na. Sabi sa Luke 12:10, sige basahin natin. Luke 12:10, kung meron kayo. At ang bawat bumigkas ng salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang magsasalita ng kalapastanganan laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Bakit? Hindi ba ang Espiritu at si Jesus ay iisa? The Spirit of Christ, the Holy Spirit, pero ganito, ang context niya. Nung dumating ang Panginoong Jesus dito sa lupa, ang mission niya ay magligtas. Kaya, nasabi niya sa krus ng Kalbaryo, Father, forgive them for they know not what they do. Bago pa lamang magkasala ang tao, pinatawad na ni Jesus. Proactive siya sa... Kaya ikaw, kung ikaw ay babae na may problema ka sa asawa, kailangan mag-improve ka sa discernment. At pagka ang asawa mo, huwag kang magre-react. At hindi pa man humihingi ng kapatawaran, alam mong magkakasala pa lang, patatawarin mo na. Bakit? Hindi para sa kanya, kundi para tumalas ang iyong discernment. Amen. Kasi, para ikaw ay makadiscern, number 1, aalisin mo ang talukbong ng iyong puso para mabasa mo ang puso ng iba. Ay, gusto kong mabasa ang puso mo. Amen? Kasi, ang mga tao maraming need. The people are hurting. Kung ikaw ay kasi ang mga tao na nasusugatan, nasasaktan, ang behavior nila ay hindi maganda. Kung ikaw ay discerning, hindi mo sila papatulan kasi mababasa mo kung saan sila nagmumula. Kaya sinasabi, may pinanghuhugutan. Amen? Next. So, be proactive in forgiveness. Number 2, if we do not walk, sige basahin nyo. If we do not walk in divine forgiveness, we will walk in deception. We will presume we have discernment, when in truth, we are seeing through the veil of a critical spirit. Ang taong nasasaktan, critical. Ang taong merong need na hindi niya masabi is a fault finder. Ang tinitingnan lang sa tao ay yung mali. Kasi gano'n naman ganyan lagi may ganito yan May judgment siya sa lahat ng mga tao. Amen? Okay, so hindi tayo ganon. Kaya kailangan, hindi pa nagkakasala, patawarin mo na. Sabi mo sa katabi mo, sister, just in case magkasala ka sa akin. Pinapatawad na kita. Yun naman katabi mo, sister, pwede ba akong umutang? Wala akong balak magbayad. Kasi patatawarin mo na ako. Ano ang tawag doon? Extortionist. Masama. Okay, next. To discern, you cannot judge, dagdag natin na unrighteously. Hindi sinabi ng Panginoon na hindi tayo mag-judge. Pag-uusapan natin yan next time. Pinag-usapan namin yan kaninang umaga. True discernment is not judging but loving. Hindi po muna ito pag-uusapan kasi sabi ng Panginoon sa John 7:24, do not judge based on appearances, but judge a righteous judgment. Basahin natin ang John, yung kanina, sister. John 12:47, kung ang sino man ay nakikinig sa aking mga salita at hindi tumutupad ng mga iyon, ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas
ang sanli. Praise the Lord, hindi tayo hinahatulan ni Jesus. Ano? Pero kailangan hatulan natin ang ating sarili. Kung hindi tayo, darating ang araw, si Jesus ang maghahatol sa atin. Amen? Next. Huwag humatol upang hindi tayo mahatulan. Sabi sa 7:1, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Okay? Bakit mo nakikita ang puweng na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong mga sariling mata? Tingnan mo yung katabi mo kung may troso sa mata. Ang laking muta nun. O paano mong masasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata? Amen? Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at nang magkagayon, makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Nakakatuwa ang Bible, di ba? O, pinagtatawanan ninyo, Bible yan. Bakit? Nakaka-identify kayo, no? Nakikita mo yung isang mali nung kasama mo, pero ikaw, sandamakmak yung kasalanan mo. Di ba? O, ikaw na mapagkunwari daw ang tawag sa'yo, sabi ng Bible. Next. Ay, wala na. Okay, balikan natin. Yung mga taong humahatol sila, hinahatulan nila yung iba nang hindi tama. May hindi tamang paghatol. Di ba, nakikita nila yung puwing sa mata ng kanilang, pero sila may troso. Halimbawa, meron kayong kapitbahay, may troso sa mata. Sabi niya sa inyo, nilapitan kayo, Brother Orly, alisin ko yung puwing mo. May troso siya sa mata, pagkakatiwala mo mata mo. Siyempre hindi, di ba? Kasi ang mata, yun ay pinaka-vulnerable na bahagi ng ating katawan. Ano ibig sabihin ng vulnerable? Madali siyang expose siya sa mga elements. Tayo nga, vulnerable ang mata natin. Tayong mga babae, pinapatanggal natin yung kilay. Protection niya ng mata natin. Tapos saka natin minamarkahan. Pinapatanggal natin yung mga pilikmata, tapos nagpapa-welding tayo ng mga pilikmata dyan. Di ba? Nagpapa-welding. Napaka-vulnerable niyan. Hindi ko ipapahawak ang mata ko na may puweng sa isang tao na may troso sa mata. You have to earn my trust for you to remove my puweng. Di ba? Yung mga tao na naghahatol sa iba, wala silang discernment. Kasi ang laki ng troso sa mata nila. Kaya wag tayong hahatol. Amen? Kung gusto ninyo maghatol, isuspend muna ninyo yan. Pagkatapos ng lesson natin next week. Yan. Next, kasi matatapos na tayo, 7:24, huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Yan. Next week natin, papag-uusapan ano ang matuwid na paghatol at ano ang hindi matuwid na paghatol. Kaya next week, walang absent. Okay, next. Okay. Spirituality is not merely, kasi ito ang tama, ito mali kasi ito. Kaya ako nagja-judge, kasi mali yan, tama yan. Sabi to, spirituality is not merely knowing what is right or wrong. Spirituality is what you do with what you see. Amen? Nakikita ko ang aking kapatid ay pasaway. Sa nakikita ko pero kung ikaw ay mag-iimbestiga, lalapit ka sa kanya at alamin mo kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay mo, maaaninaw mo sa kanyang puso ang kanyang tunay na kalagayan at matinding pangangailangan. Kaya ganon ang kanyang ginagawa. That is compassion. For you to judge, for you to discern, you have to be compassionate on people. Amen? Amen. So, brothers and sisters, meron pa ba? Yan, meron pang huli. Hindi, doon sa aking ibinigay na, Bigay mo. Doon sa ibinigay ko na USB. So, ang ending natin, brothers and sisters, let us not be judgmental, but be
prayer mental. Kung may nakikita tayo na hindi natin nagugustuhan, ipanalangin natin. Huwag nating husgahan. Let us not be judging, but let us be loving. Let us not be judging, but let us be humble, not condescending. And proud. Di ba? Let us not be judging, but let us be forgiving. Hindi po ba? Amen. Kung tayo ay i-practice natin yun ng i-practice, titindi ang ating discernment. And we will be like Christ eventually. Tayo pa itumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyo, O God, sa hapon na ito. Patuloy mo kaming binubusog ng iyong salita, O God. Nais namin, Panginoon, na maging katulad mo kami sa aming pag-iisip. Turuan mo kaming umaninaw at Lord, dumama ng mga bagay na hindi nakikita. Nais namin na maging katulad mo kami, O God, to help people be redeemed sa kanilang mga kalagayan sa buhay na ito. Salamat po, Panginoong Diyos. Muli mong tunghayan ang mga anak mo na naririto, O God. Dalangin ko nakatagpuin mo ang bawat puso na naririto. Pinananampalatayanan namin, kanina pa lang pinagaling mo na ang mga may sakit at kanina pa lang tinugon mo na ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Patuloy kaming magpupuri sa iyo, patuloy kaming sasamba sa iyo, patuloy kaming dedepende sa kapangyarihan mo at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Okay, magandang hapon po ulit. Tayo po ay maupo muna. Tayo po ay dadako na sa giving. Nakaka-relate ako ng konti doon sa wala na tayo masyadong time, doon sa talukbong. Okay, dahil nauuso na ngayon ng LGBT wag naman ninyong tingnan na yung mga yun ay pupunta agad sa impyerno. Wag naman maging judgmental kayo. Yun pa lang ang preaching. Ngayon, kaya ako na bago, dahil si Jesus ang totoong naging dahilan ng mga tao, maging straight man na babae o straight na lalaki. Ba't nagre-react? Ano ito? Okay. Napakaganda ng preaching. Ang nakakalungkot no, sa mga side ng mga pinanggalingan ko, mga Becky mga Becky, o kung may mga tibuman, kasi yun ang nakikita nila, na alam naman natin majority, kahit hindi pa man sabihin silang mali o tamang ginagawa nila, alam natin na mali. Ngayon, because of the goodness of the Lord, yung talukbong ng tinatawag na kasinungalingan, na ako ay mamahalin ng lalaki, hindi mangyayari yun. Pag may pera lang, nagmamahal. Pag walang pera, hindi nagmamahal talaga. So, balikan natin ang Bible, nakilala ko ang Panginoon, nawala yung talukbong, yun ang sinasabi ni Pastora. Nagkaroon na ako ng openness kung ano ang katotohanan at eto na may mga anak na ako. Amen! At ang buhay ay nabago. Tama yung sabi ni Pastora, malaya. Masarap pala ang tunay na istorya ng buhay, no? Pag babae ang katabi mo. But anyway, dadako na tayo, ba't napupunta doon?